nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, walang natutulog sa Baywalk, walang natutulog sa Luneta. Nung hinawakan ni Cory Aquino, Corazon Aquino, si Noynoy na special child, ito, sangkaterbang natutulog sa Luneta, sa Baywalk, at kung saan panig pa, Quiapo, Kalsada, ang daming natutulog sa kalsada, hinawakan ng mga Aquino. So ngayon, may pagbabago, kesyo tax evasion, walang may utang, kesyo gumagamit ng heroin, si Bongbong Marcos, lahat yan. It was not yet proven. Lahat yung pawang pagbibintang. Ang mga diskarte ni Digong, I'm sorry to tell you, Digong, kaya nga, politics is the most dirtiest game. And then second, the lawyer. Ang lawyer, pwedeng baluktutin ang tuwid. Ang tuwid, pwedeng baluktutin. Settlement para sa mga mahirap, mga walang bahay, pwede kang mangupahan sa mga pabahay ni Ferdinand E. Marcos sa murang halaga. So, ang isang mahirap, nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, walang natutulog sa Baywalk, walang natutulog sa Luneta. Nung hinawakan ni Cory Aquino, Corazon Aquino, si Noynoy na special child, ito, sangkaterbang natutulog sa Luneta, sa Baywalk, at kung saan panig pa, Quiapo, Kalsada, ang daming natutulog sa kalsada, hinawakan ng mga Aquino. So ngayon, may pagbabago, kesyo tax evasion, walang may utang, kesyo gumagamit ng heroin, si Bongbong Marcos, lahat yan. It was not yet proven. Lahat yung pawang pagbibintang. Ang mga diskarte ni Digong, I'm sorry to tell you, Digong, ikaw pa naman ang ama ng ating presidente. Dapat ikaw ang nagtanggol. Dahil Vice President ang iyong ama. Di ba? Ikaw ang ama. Dapat ikaw ang presidente. Ikaw ang ama ng bansang Pilipinas. Pero hindi. Siniraan mo si BBM. Para pag na-disqualified si BBM, one step na lang, si Sara Duterte, ang iyong anak, magiging presidente ng Pilipinas. Parang mali-mali ang mga diskarte ng ating ama ng bansang Pilipinas. Mr. President Duterte, I would like to tell you, hindi kita kinakalaban. Pinapanood ko ang mga video mo, mga sinasabi mo sa kapwa mo. Bakit kailangan ba natin kalkalin ang baho? Katulad ni Bisaya, na boksingero. Alam natin yan, ng buong mundo, ng buong Pilipinas, na si Pacquiao ay kulang sa pinag-aralan. Kailangan mo pa bang i-announce yan? Hindi naman kailangan i-announce yan. Di ba? Do we have to announce those things? Kaya nga, politics is the most dirtiest game. And then second, the lawyer. Ang lawyer, pwedeng baluktutin ang tuwid. Ang tuwid, pwedeng baluktutin. Ganun lang po yun. So, that's all I can say, mga mahal kong viewers. Kaya, nandito ako ngayon, naka-checkpoan ako ng vlogger. Sila Lipata, tropang ilaw ko, at ito pa ang aking kaibigan. Wala naman akong magagawa, kundi pagbigyan sila. Wala naman mawawala sa akin, ma-interview ako nito. Kaysa yung mga naunang nag-interview sa akin. Ayaw ko na silang, makasalamuha ulit. Ito po ang aking buhay ngayon. Maayos naman ako. At kung sinasabing paupo-upo ako sa Pasay, dahil doon ako nakatikim ng 1 taon na paghihirap, pagdurusa yung unang atake ng pandemya. Hanggang sa nagkaroon ng sangkaterbang kaibigan, kaya madalas akong nakaupo doon sa Libertad. Between Magdalena Pawn Shop, shout out sa mga empleyado ng Magdalena Pawn Shop, MB-10 ng Libertad, shout out po. Ang babait nyo na wala kayong sawang pagtulong sa akin. Mga kaibigan kong tricycle dyan, mga vendors, at mga security guard dyan sa kabilang building at saka dito sa sa supermarket, wala silang sawang pagtulong kay Tatay Jimmy. At by the way, I would like to shout out also
to all the employee of Ma'am Sato, Jocelyn Mendoza Sato, she's running for, alam niyo na, tatakbo siya sa Pasay. Sana po panalangin ko sa taong bayan ng Pasay City na manalo sana si Jocelyn Mendoza Sato bilang isang congresswoman. Mabuhay ka, Ma'am Jocelyn Mendoza Sato. Mabuhay ka. Ewan ko lang kung gusto ng taong bayan. Madalas akong kasama ko ngayon si General Hamyas na tatakbo ng mayor ng Maynila. So, tatlo-tatlo ang manok ko. Maynila, General Hamyas, Pasay City, Jocelyn Mendoza Sato, and then the president, of course, no other than BBM. BBM po tayo. That's all I can say. Bahala na po kayo ha. Hindi ho tayo nag-aaway. Nire-respeto ko ang karapatan ng iyong isipan, damdamin, lahat-lahat na. Iboto nyo yung gusto nyo. Pero ako po, BBM. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw at Diyos mabalos. Okay, may pahabol pa ako, Tatay Jimmy. Okay, go ahead. Make your... Ano masasabi mo dun sa, ewan ko lang ako, nabalitaan mo to. May 36 daw na kaso si BBM. Ano kaya yung mga kaso na yun? Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, mga gawa-gawa yan. Gawa-gawa, no? Oo. Yan, lahat ng paraan, ipapatungan nila. And besides, I would like to tell all the viewers out there, if any problem of his father, it cannot be inherited by the son. You are sa anak. It cannot be inherited. English yun. Kung nakakapag-aral ka, nakakaintindi ka ng English. It cannot be inherited by the son. Incendes, patas, kaanin. Hindi mo pwedeng ipatong kung anumang pagkakamali at pagkakasala na gawa ni Ferdinand Marcos nung panahon ng kanyang rehimen, ipapatong mo sa anak. Napaka-imposible. Palagay ko, pati ang Muslim, it against that thing. Lahat ng mga bagay yan, makakalaban nyo ang mga Muslim na. Ang leader na Muslim, alam nyo kung sino yon. Makakabangga nyo yan. At yan, bababayan ng Maynila, maraming tropa yan. Ingat-ingat kayo. Kung kayo may mga army rin dyan, itong Muslim na ito, hindi ko na babanggitin ang pangalan. Marami ring tropa yan. Siyang ama ng kamusliman. Mag-ingat kayo. Yung gumagawa ng kaso kay BBM, huwag kayong patong ng kung ano-anong kaso. Baka sumablay kayo. At kahantungan nyo, kahon! Kahon! One more question? Any question? I'm going to answer. All we have to do is to action sinong mga gago na yan behind those problems. Kung sinong gumawa ng patong-patong, anong ginagawa ng NBI? Diba? Anong ginagawa ng kapulisan? Mga investigador. Investigahan dyan. Maraming abogadong kakampi si BBM.